Magandang araw sa inyong lahat. Muli na naman ito yung inyong abang lingkod sa inyong harap para magbigay ng ilang mumunting pananaw sa ating reaction video ito. At siyempre saan man panig kayo ng Pinas naroroon ng mundo. Magandang araw po at sumaating muli ang pagpapala para sa araw na ito. Pag-uusapan natin itong tungkol. Hindi naman ako talaga interesado dito sa Alice Guo na ito. Kaya lang naisipan ko itong pasadahan ngayon. Yung nakita ko napanood na vlog ng isang abogadong vlogger. Sa ganun ako mahilig manood kaya yung mga abogado dahil kumbaga ano man, mayroong mga logic talagang makatotohanan ng mga ito eh. Kaya nga lang di talagang minsan hindi maiwasan na mag-react ako dun sa kanilang mga ginagawang mga vlog. Lalo na yung parang medyo nakikita natin napapalabi sila. Mas gusto ko naman mag-react sa mga ganitong mga vloggers kahit itong mga anti-Duterte kaysa dun sa mga loyalista na mga sabi nga hindi naman sa sinasabi natin na tayo ay mas mahusay sa mga mas superior kaya. Hindi naman ganoon. Kundi nakikita lang natin sa mga palakad ng kanilang mga pagbablog ba. Na kumbaga yung mga vloggers na loyalista tapos kumbaga pinabili lang nga ng suka tapos nag-vlog na at nagtanggol na kay Pangulong Bongbong Marcos sa administrasyong ito. Ang hirap dun mag-react o kaya pumuna. Dahil kumbaga yung mga ganong mga vloggers tinatangay lang yun ng agos kung saan ba paling yung agos dun natungo ito. Tinatangay-tangay lang to ng agos ng hangin at ng alon parang ganun sila. Kaysa wala tayong magagawa at kanya-kanya naman tayo, di ba? Kaya lang di ito nga. Pero siyempre bago tayo tuloy ang pumalaot huwag mo naman kalimutang i-subscribe ang munting himpilan kung ito makatang tambay. At yung munting kalimbang hindi natin nakakalimutan na hilingin. Tuktutin mo na rin para kung sakali may bago akong upload. Notify ka lagi dyan ni YouTube. Okay, thank you. At dito nga tayo sa Alice Guo na ito. Yung mayor ng Bamban sa Tarlac na controversial dahil dun sa ang laking compound ng pugo dun sa likod ng munisipyo niya ni-raid nga ito. Ganun nga, maraming mga bagay silang natuklasan na talagang maanumalya. Kumbaga talagang maraming mga pagtatanong, maraming mga kaduda-dudang mga bagay na nakita sila. May mga tanil pa nga. At dito, iniimbestigahan nga ito sa Senado ni Senator Rizal Tiveros. At katulad ng sabi, hindi ako interesado sa sa pina ito. Ang concern ko rito, yung napanood ng vlogger kanina, yung abogado na marami siyang pinapakita na picture doon dahil tinatanggi nga ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya kilala si Alice Guo, yung mayor na yun ng Bamban. Dahil sabi nga niya, halos ng lahat ng politiko sa Tarlac, kilala ko, ito lang ang hindi ko kilala, sabi niya. May yung mga picture nga ron, pinapakita ng vlogger na ito. Na parang nakapula sila, katabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, katabi rin ni, isang picture po ulit pinakita, nakatabi naman ni Amy Marcos, nakasakay sa kotse. Itong unang picture, yung magkatabi sa kasi Pangulong Bongbong Marcos, yung naka-red sila pareho. Tinatanggi nga na nothing to prove, sabi nga ni Bongbong Marcos, yung larawan na yung photo na yan, ibig sabihin wala naman yung katunayan, walang patunay, sabi niya ganyan. Pero yung ikalawang picture, doon naman sa picture nakasama si Amy Marcos, doon nagkommentong yung vlogger na yung sabi niya. Siguro doon sabi ng vlogger, siguro doon sa isang picture, pwedeng sabihin natin na talagang ganon ang politiko. Na kahit hindi naman kilala, talagang tatabihan ka tapos magpapapicture. Pero hindi naman siya kilala. Dahil sabi nga niya, ako nga,
Hindi man ako sikat, may nagpapapicture sa akin pero hindi ko naman yung kilala. Ay di okey lang sabi niya. Sabi niyang ganyan. Eh di maaaring itong magkatabi si Pangulong Bongbong Marcos at saka itong Alice Guo ay maaaring gano'n ang nangyari sa isang kampanya siguro, sabi nung vlogger. Ay nagpa-picture ito. Dahil una na nga, tinanggi na nga ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung picture na yun. Talagang hindi raw niya talaga to kilala. Pero do sa ikalawang picture, yung ang katabi ay si Amy Marcos sa loob ng sasakyan. Eh doon siya nag-react. Sabi niya eh doon sa una eh talagang pwedeng sabihin natin na talagang hindi niya kilala yung nagpa-picture lang dahil nga sa palibhasa siyempre kilala si Marcos at sikat na politiko. Eh, ito, mahirap tong paniwalaan na hindi ito kilala ni Amy Marcos. Unang-una, itong picture na ito, naka-face pa sila kasi, nakaganyan pa sila, naka-sign ng face. Pareho sila. Tapos, ito mahirap paniwalaan dahil kung ito basta lamang nagpakuha ng picture sa kanya, ba't kasakay niya sa kotse? Sa loob ng sasakyan ni Amy. Tapos magkatabi pa sila. Ang hirap naman sabihin na nagpa-picture lang ito eh. Eh kung ako man ito sa sasakyan ko, papapicture lang, tapos isasakay ba kita sa sarili kong sasakyan kung hindi kita kilala. Yun, eh, doon talagang parang nasaling ako. Sabi ko, kung ano, talaga may punto. Yung isa pwede mo itanggi na hindi kilala yung magkatabi sila ni BBM at saka yung Alice Guo. Pwede nga, pwedeng itanggi ni Marcos yun na maaaring nagpa-picture lang ng wala namang mali siya. Kung bagay, humahanga lang sa kanya parang ganun. Pero yung kay Amy Marcos, doon baling yung pansin ko. Yung attention ko na si Alice Guo, kilala ng mga ito, kilala ng mga Marcos, itinatanggi lang. At ang problema, dahil kahit may mga ganitong picture na lumalabas, ang sistema, kahit itong vlogger na ito, kaya ako nag-reaction nga, napa-react, eh, kahit may mga ganun ng mga katibayan at may mga ganun siyang mga spekulasyon sa mga picture na yun, ay sinasabi pa rin ng vlogger na ito, ay ang dating administrasyon ang may kagagawan kung bakit naging mayor ito. Ang ibig sabihin, kahit may mga hawak na siyang ebidensya, at siya mismo ay nagkakaroon na nga ng mga conclusion sa mga picture na nakikita niyang yun. Ang isip pa rin niya yung kanyang pinapalilitaw doon sa kanyang vlog na yun, ay si Duterte ang nasa likod ng mayor na ito. O di ba? Baligo ito. Isang bagay na katawa-tawa. Samantalang ang mga binibigyan niya ng conclusion at mga react ay yung mga picture na hawak niya na bilang isang katibayan na nga na yung mga Marcos ang may kilala sa mayor na ito. Pero ang pinapalitaw niya sa vlog niya ay si Duterte ang may kagagawan, si Duterte ang may kilala sa Alice Guo na ito. Ito ang binibigyan din ng vlogger na ito. O hindi ba? Ako sabi ko nga, wala akong pakialam sa usapin ng tungkol dito, sa pagkatao nito. Alam ko, iniimbestigahan nito eh. Tapos yung mga, may sinasabi pa dito na may amnesia daw ito dahil lahat ay hindi alam. Puro nakalimutan, puro hindi maalaala. Ang dami pisado ron. Nung ito na nga yung pinapasadahan, dito ako nag-react at nakikita ko na talagang ang gusto lang nilang idiin sa bawat nangyayari, sa mga pagkukulang, sa bawat kapalpakan, parating ang may kagawa ay si Duterte. Eh kasi kaya nagkakaganito sila, binibigyan din nila dito ay yung pugo. Na kung saan nagdudulot nga ng malaking problema sa mga nalululong dito. Eh mga online gambling kaya itong pugo, itong mga mga human trafficking, involved ang pugo. Ay ngayon sa ganitong mga problema, mga nagresultang problema dahil sa pugo, ang ginagawa nila ay si Duterte parati ang gustong sisihin. Pero hawak-hawak nila yung mga ebidensya na yung mismong vlogger ng nagre-react doon sa mga larawan na yun. Pero ang gustong palitawin sa ending pa rin, si Duterte ang may kakilala at may kagagawan kung bakit naging mayor ang hindi naman pinapaniwalaan na Pilipino.
o Pilipina. Yung Alice Guo na ito. Kaya nga ang sabi nga ay alis na, go. Yun ang talaga. Kaya yun ang kanilang intensyon ng hearing na yun. Ang problema masyadong questionable. Biro mo yung mismong leader na nag-raid ng Pogo, sa halip bigyan ng parangal. At sa mga natuklasan na yun. Tinanggal pa, sinibak pa sa pwesto. At ngayon, nung may mga kaharap si Senator Rizal Tiveros dun sa hearing, ilat sila walang alam kung bakit tinanggal. Nagtuturoan sila. Siyempre, maghahagilap ka, bakit tinanggal? Ano yung dahilan? O hindi naman totally tinanggal, nireassign. Ang ibig sabihin, dapat ibigyan nga doon ng malaking parangal kung bakit sa pagkakahuling yun, pagkakatuklas ng Pogo na yun, yung mga operasyon ng Pogo na yun sa Banban. Pero hindi ganun nangyari, sinibak lalo, inireassign, inalis doon. So, at yun nga, nagtuturoan kung ano rin yung kadahilanan, hindi alam. O hindi ba?